Hello po, good evening po. Ngayon po ay July 22, 2026. 10:04 ng gabi. Hello po sa lahat ng mga kababayan ko dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. Assalamualaikum po sa lahat ng Islam, sa lahat ng kapatid ko sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ako po si Mariam. Ako po ay nakatira dito sa Castillejos, Zambales. Ganito po yun. Dito po sa amin, mayroon po kaming pinagagawang sa labas at sa loob ng gate para sa kunting business namin. Sa maliit lang pala na business. So, itong mag-asawa, kaibigan ko na rin. Mababait sila. At wala rin naman akong masasabi sa kanila. Kasi mabait po sila. Ako nga po itong nahihiya kasi nga sa dami na nang nagagawa nila dito sa akin, kung ano-ano, na mga maliliit na bagay lang. Minsan nga, gumawa ng lamisa kanina. Wala akong naiambag pa. So, kumbaga, wala pa. Ganun. Pero ang isasangguni ko sana at hihingi ako ng suggestion mula sa inyo, mga kababayan ko, at sa mga kapatiran Islam sa buong Pilipinas at sa mundo. Kasi po, ito pong mga kaibigan ko na mag-asawa, mayroon silang kaibigan na kumpare na rin nila. Kumbaga, close, magkaibigan talaga sila as in. Nung isang araw, kasi may maglalagari sana itong mag-asawa, maglalagari ng kahoy, mapurol yung aking lagari. So, naisip ng lalaki na pumunta doon sa kaibigan niya sa tapat. Kasi itong lalaki na kumpare nila ay magkaibigan sila sa construction nagtatrabaho. So, ibig sabihin, kompleto siya ng gamit. Kasi parang, di ko alam, basta ganun. So, hiniraman niya ngayon ng lagari. Alam niyo ba kung ano yung sinabi nung kaibigan niya na kumpare niya mismo? Total, dalawa lang naman kayo dyan. Kasi ang totoo, minsan ang asawa itong kaibigan ko, yung asawa niya minsan kasi, naghahatid doon sa bayan, minsan pa nga yung anak ko ang hinahatid doon sa bayan. Or sinusundo yung mga anak, minsan. So, kumbaga, naiiwan siya dito. Pero ako dito, kaya pag ganun-ganon ako kasi nagtitinda nga din ako. Hindi ko naman nakalain yun, na tumawid pala siya doon para manghiram nung lagari. Sinabihan siya, kayo lang naman dalawa dyan. Rapin mo yung matanda. Rapin mo yung matanda. Dalawa lang kayo eh. Di ang sagot nitong kaibigan ko, hala, bakit ko gagawin yun? Parang nanay ko na yan.
mabait naman. Itong mag-asawa din, mababait sila. Wala rin akong masasabi sa kanila. Ako pa nga itong nahihiya eh. Dami kong atraso. Kaya nakonsensya na itong mag-asawa, sinabi sa akin na alam mo ba nanay, inutusan ako ng kumpare ko, naripin daw kita. Pero dahil nga mabuti ang kalooban nila, mabuti ang puso nila, hindi nila magawa sa akin yun. Hindi gagawin sa akin yun. Naawa ako sa iyo, kami sa iyo, nay. Napakabait mo, ginanong ka. Kumpare ko pa, kaibigan ko pa. Kaya ngayon, ang plano ko po sana, mga kababayan ko, mga kapatid sa Islam, ipabarangay ko siya. Ipatawag ko siya. Kasi, kung ano man ang mangyari, for example, may mangyari sa akin, at least alam niyo kung sino. Alam din ng pamilya ko kung sino. Kasi, hindi naman ito magagawa ng kaibigan ko. Kaya nga, sinabihan ako, binalaan niya ako na mag-ingat. Baka mamaya, kasi hindi nga niya siguro magawa dahil nga hindi niya kaya akong magawang ganun. Ay baka ipagawa niya sa iba. Baka ipagahasa ako at ipapatay. At ito pa, takot na rin akong lumabas, nag-aalala akong lumabas. Baka mamaya isang araw lalabas ako dyan, kadalasan sa gabi, nagsasara ako ng gate at naglalak ako, tapos yung tindahan ko, sinasara ko. Lumalabas pa ako ng gate. Paano na lang pag lumabas ako dyan at hinaltak niya ako? Wala na akong magawa. So gusto ko siyang ipabarangay para mabigyan siya ng babala na hindi niya magawa. Hindi niya gagawin yung dapat niyang gawin sa akin. Tama po ba? Nag-aalala ako sa sarili ko. Nag-aalala rin ako sa mga anak ko. Kasi mga babae, mga anak ko din. Tama po ba, mga kababayan, mga kapatid ko sa Islam, tama po ba? Na ipabarangay ko siya. Tulungan niyo po ako kung ano po dapat talaga ang gagawin ko. O tama po ba na ipabarangay ko siya. Ipapatawag ko siya kasama nitong mag-asawa, mga kaibigan ko. Silang titistigo. Kasi parang hindi talaga ako mapakali. Kasi rape yan eh. Baka mainis siya kasi hindi magagawa ng nitong mag-asawa. Sa iba niya iutos. Sa totoo lang, hindi ko siya lubusang kilala. Yung taong niya na nag-uutos na iparip ako. Kilala ko lang siya sa pangalan at sa mukha kapag bumibili siya sa akin ng alak at sigarilyo. Di ko lubos maisip na may balakin pala siyang masama sa akin. Ano sa tingin ninyo? Walang taong matino ang mag-isip ng ganyan at mag-utos mismo sa kumpare niya, na kaibigan niya mismo, na mang-rape ng tulad ko. Wala akong kasalanan sa kanya. Never ko siyang wala. Maayos akong nakikiharap sa kanya pag bumibili siya. Madam pa nga ang tawag niya sa akin eh. Pero masama pala ang tingin niya sa akin. So mga kababayan ko, tulungan niyo po ako. Kung ano po ang dapat kong gawin. Tama ba na ipabarangay ko siya? Mga kapatid ko sa Islam, tulungan niyo po ako. Yun lamang po. Marami pong salamat. Good night and God bless.